Sa video natin ngayon, ituturo ko every step of setting up your WordPress website on Verpex. Mula sa pagkuha ng hosting hanggang sa pag-setup ng site mo. Kaya kahit bago ka pa lang sa website creation or naghahanap ka lang ng mabilis at maaasahang hosting provider, ang guide na to ang tutulong sa iyong ma-live agad ang site mo nang walang kahirap-hirap. Kaya huwag na nating patagalin pa. Tara na't magsimula na tayo. Ngayon, ang una mong tanong siguro ay ano nga ba ang Verpex hosting? Kaya bago tayo tuluyang mag-dive in sa setup process, bigyan ko muna kayo ng mabilis na overview ng Verpex hosting. Ang Verpex ay isang medyo bago player sa loob ng hosting market dahil nagsimula to noong 2018 lang. Pero kahit na bago pa lang sila, mabilis tong nakabuo ng solid na reputation dahil sa magandang performance, abot kayang presyo at user-friendly na features. Isa sa mga bagay na nagpapaiba sa Verpex kumpara sa ibang hosting providers ay ang focus nito sa pag-deliver ng premium services nang hindi masyadong komplikado para sa users. Nag-offer ang Verpex ng mga hosting plans para sa mga needs, kasama na ang shared hosting para sa mas maliliit na sites or blogs, reseller hosting para sa mga gustong mag-host ng maraming client websites, at cloud hosting para sa mga businesses na nangangailangan ng scalable resources. Ang WordPress hosting ng Verpex ay optimized para sa performance at security. Ang Verpex ay nag-host ng mga websites sa maraming global data centers, kaya mas mabilis mag-load ang site mo kahit saan man galing ang mga visitors mo. Ang global reach na ito ay isa sa pangunahing dahilan kung bakit mabilis na nagiging top choice ang Verpex para sa mga naghahanap ng high-performance hosting sa abot kayang presyo. Step 1. Choosing a hosting plan. Ngayon na alam mo na kung ano ang ino-offer ng Verpex, ang unang step ay pumili ng tamang hosting plan para sa pangangailangan mo. Para makapagsimula sa Verpex, i-click mo lang yung link sa baba sa description. Mapupunta ka sa page na to kung saan pwede kang pumili mula sa mga plans nila. At sa ngayon, habang nire-record ko to, ongoing yung Cyber Monday sales nila. Kaya kunin mo na habang available pa. May mga hosting plans na pwedeng pagpilian. Nandyan ang web hosting plan, reseller hosting plan, at VPS hosting plan. Ngayon, kung kakasimula mo pa lang, ito yung pinakaunang website mo, mukhang sakto ang web hosting plan para makapag-start ka. At syempre, pwede ka naman mag-upgrade sa future. Pero ulitin ko lang, maglaan ka ng oras para pag-isipan kung ano talaga yung gusto mong makuha sa website mo, ang technical requirements mo, at pagtapos, tsaka mapiliin yung tamang plan para dito. Mula doon, i-click mo lang yung Start Now. Pagkatapos, pwede ka nang mamili sa mga plans, meron silang Bronze, Silver, at Gold plan. Tignan mo nang mabuti mga features at pag-isipan kung alin ang pinaka-swak para sa'yo. Kapag nakapili ka na ng hosting plan at domain, oras na para ituloy yung setup. Step 2. Registering or transferring your domain. Ngayon, kung magre-register ka ng bagong domain sa Verpex, simple lang to dahil nag-aalok ang Verpex ng libreng domain registration para sa unang taon sa karamihan ng hosting plans. Pero kung meron ka ng existing domain mula sa ibang registrar tulad ng GoDaddy or Namecheap, madali lang din tong i-transfer sa Verpex. Pagkatapos mong bilhin ng hosting plan mo, makakatanggap ka ng email mula sa Verpex na may instructions kung paano i-update ang name servers ng domain mo. Ganito i-point yung domain mo sa Verpex. Una, hanapin mo yung name server sa welcome email mula sa Verpex. Pagkatapos mag-login sa domain register kung saan naka-host ang domain mo ngayon. I-update ang name servers ng domain ayon sa binigay ng Verpex, tapos i-save changes. Ang DNS propagation ay kadalasang tumatagal ng ilang oras, pero minsan umaabot to hanggang 48 hours. Kapag kompleto na yung setup na to, konektado na ang domain mo sa Verpex hosting at ready ka na makapag-setup ng site mo. Step 3. Logging into the Verpex dashboard. Ngayon, kapag ayos na ang domain mo, makakatanggap ka ng login credentials para sa Verpex dashboard at sa cPanel account mo via email. Tatago mo ng mabuting email na to kasi naglalaman to ng mahalagang detalye para sa pag-manage ng hosting at pag-setup ng website mo. Para mag-login, pumunta ka sa Verpex website at mag-login gamit ang email at password mo. Sa dashboard, may kita mo lahat ng tools at settings na kailangan mo para i-manage ang hosting mo. Step 4. Accessing the cPanel. Ang Verpex ay gumagamit ng cPanel na siyang standard control panel sa hosting industry. Malakas at madaling gamitin ang cPanel. Gamit ang cPanel, pwedeng i-manage ang lahat mula sa email accounts, files, databases, hanggang sa website. Ganito naman mag-access ng cPanel. Kapag nasa Verpex dashboard ka na, pumunta ka sa Products and Services at i-click yung hosting plan mo. Pagkatapos, click mo lang yung Login to cPanel. Dito ka mapupunta sa cPanel kung saan makikita mo yung mga tools at settings. Sige, gawin na natin to ng sabay. Nandito tayo sa Verpex dashboard. Punta tayo sa Products and Services. Dito sa right-hand side, makikita natin ang web hosting plan. Kaya i-click ko lang yung Manage Product. Tapos dito, i-click ko yung Log into Control Panel, na kilala rin bilang cPanel. Ngayon, pag kinlik ko to, mapupunta tayo sa page na to na siyang ang cPanel. Para mas madali, pumili agad tayo ng starting point. Piliin natin yung WordPress, kaya click natin to. Medyo abutin ng ilang minuto para mag-setup ng WordPress, kaya relax lang muna tayo. Alright, pagkatapos ng ilang minuto, may kita mo na yung notification na nagsasabing, "Congratulations, your website is ready." Click mo lang yung Add Content. Okay, ngayon na na-install na natin yung WordPress, balik tayo sa cPanel dito. Step 5. Setting up email accounts. Ngayon, mahalaga to lalo na para sa business websites dahil nagbibigay to ng professional look sa site mo. Ganito naman gumawa ng email
email account sa cPanel. Mag-scroll pababa hanggang sa email account section. I-click ang create at ilagay ang details para sa bago mong email account. Halimbawa, info@yourdomain.com. Siguraduhin mag-set ng malakas na password at i-allocate ang desired storage limit. Pagkatapos, i-click mo yung create at masiset up na yung email account mo. Kapag pumunta tayo sa cPanel at dito mismo sa emails, pumunta sa email accounts at i-click yun, dito ka pwedeng mag-create ng bagong emails. Kaya click natin create. Dito mo pwedeng gawin ang username mo kung gusto mo gaya ng username@yourdomain.com. Next, installing SSL certificates. Ang pagkakaroon ng SSL certificates ay napakahalaga para sa pag-secure ng website mo at pagbuo ng tiwala ng mga visitors. Ang SSL certificate ay nag-e-encrypt ng data exchange sa pagitan ng mga bisita at website mo. Kaya mas magiging secure to. Ngayon, ang Verpex ay nagbibigay ng libreng SSL certificate sa lahat ng hosting plans at madali mo itong may install gamit ang cPanel. Para makapag-install ng SSL certificate sa cPanel, pumunta sa SSL at TLS section. I-click ang SSL/TLS status, piliin ang domain mo at i-click ang Run Auto SSL. Ang Verpex ay automatic na mag-i-install at magko-configure ng SSL certificate para sa'yo. Kapag na-install na yan, ang website mo ay gagamit ng HTTPS. Ibig sabihin, secure na lahat ng traffic papunta sa site mo. Kaya sa cPanel, hanapin natin ang SSL/TLS section. Mabababa tayo sa ilalim ng security, may kita natin ang SSL/TLS section. Mula doon, sundan mo lang yung steps na pinag-usapan natin kanina. Next, customizing your WordPress website. Ngayon na na-install na natin ang WordPress at secure na to, oras na para simulan ng pag-build at pag-customize ng site mo. Una, pumunta tayo sa WordPress website. Doon tayo sa ilalim ng WordPress management. Mula dito, i-click lang natin yung open at mapupunta tayo sa WordPress dashboard. Ngayon, pipili tayo ng WordPress theme. Sa WordPress dashboard, pumunta tayo sa appearance at i-click ang themes. Dito, pwede kang mag-browse ng free templates or mag-upload ng premium theme kung meron ka ng nabili dati. Para makatagdag ng bagong theme, pumunta ka sa taas at mag-search ng themes. Maraming free themes, pati na rin premium themes na pwedeng pagpilian. Kaya mag-browse ka lang at maghanap ng theme na gusto mo. Hindi naman kailangan maging perfect agad kasi ang kagandahan ng WordPress ay pwedeng i-customize halos lahat. Kaya hanap ka lang ng theme na medyo pasok sa gusto mo at simulan mo dun. Mukhang okay tong isang to, kaya click natin yung install. Pagkatapos, siguraduhin mong i-click yung activate para ma-apply yung theme sa site mo. Mahalaga ang pagpili ng theme na tugma sa goal ng website mo. Halimbawa, kung gumagawa ka ng online store, mas magandang pumili ng e-commerce focused na theme tulad ng storefront. Next, pag-usapan naman natin yung ilan sa mga must-have plugins ng WordPress. Unang-una is yung Yoast SEO. Nakakatulong to para i-optimize ang content mo para sa search engines. Sunod ay ang WP Forms. Ito ay para makagawa ka ng customizable contact forms. WooCommerce naman ay ideal para sa mga gustong mag-setup ng online store. Ang Updraft Plus ay para sa automatic na pag-backup ng website mo para maiwasan ang pagkawala ng data. Para naman sa security, meron tayong WordFence na nagbibigay ng pinakamahusay na security para sa WordPress site mo. And lastly, ang Elementor. Ang Elementor ay isang page builder na mas madaling gamitin kumpara sa built-in block editor ng WordPress. Para mag-install ng plugin, punta tayo sa plugins, tapos punta naman tayo sa add new plugin. Dito pwede tayo mag-search ng lahat ng plugins na nabanggit natin. Kaya mag-search ka lang ng mga plugins na kailangan mo at i-install sila. Next, optimize your website for speed. Ang bilis ng page ay napakahalaga para sa user experience at SEO. Ang mga mabagal mag-load na sites ay madaling iniiwan ng mga bisita at mas mababa ang ranking sa search engine results page. Ganito naman mag-optimize ng bilis ng WordPress website mo. Una, i-enable mo ang caching. Ang Verpex ay gumagamit ng Lightspeed caching sa kanilang servers na malaking tulong sa performance. Pwede ka rin mag-install ng plugin tulad ng Lightspeed Cache para mas mapabilis pa yung site mo. I-optimize ang images gumamit ng image compression plugin tulad ng Smush para mabawasan ang file size nang hindi mo mababa ang quality. Minimize plugins. Install lang ang mga kinakailangan plugins dahil yung sobrang dami ay pwede namang magpabagal ng site mo. Use a Content Delivery Network or CDN. Ang CDN ay nakakatulong na magpabilis sa site mo sa pamamagitan ng pagdidistribute ng content sa servers sa buong mundo. Ang Cloudflare ay nag-aalok ng libreng CDN na madaling i-integrate sa WordPress. Next step, backup your website. Bago ka pa magsimulang mag-publish ng content, napakahalaga na mag-setup ng backup system. Ang Verpex ay nag-offer ng daily backups, pero mas maganda pa rin na may karagdagang backups na nakastore locally or sa cloud storage. Ganito naman mag-setup ng backups para sa WordPress dashboard. Install ang Updraft Plus plugin, i-setup ang automatic backups, at pumili ng storage location. Mag-schedule ng regular backups para lagi kang may latest version ng website mo na nakasave. At ayan, successful mo nang na-set up ang WordPress website mo sa Verpex hosting. Mula sa pag-register ng domain hanggang sa pag-install ng WordPress at pag-customize ng site. Ready ka na ngayong i-launch ang website mo. Ang Verpex ay nagbibigay ng tamang balance ng affordability, performance, at ease of use. Kaya ideal to para
para sa kahit sino pang nagsisimula pa lang gumawa ng website. Ngayon kung may questions ka or nagkaroon ng kahit anong issue, ang support team ng Verpex ay available 24/7 para tumulong sa'yo. At huwag kalimutang i-check ang link sa baba sa description para matry ang Verpex. Yung mga links sa description ay affiliate links. Ibig sabihin kumukuha kami ng maliit na commission kapag ginagamit mo sila. Pero wala yung extra cost sa'yo. Ang mga commission na to ay malaking tulong sa pagsuporta sa channel at nagbibigay daan sa amin para makapagpatuloy na gumawa ng free content na katulad nito. Kaya kung gagamitin mo yung mga links, sobrang thank you in advance. Kung nakatulong sa'yo ang video na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi mo ma-miss ang future videos. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng maraming videos tungkol sa pag-create ng websites, pag-explore ng website builders, pag-usapan ng domain names at marami pang iba. Kaya siguraduhin mong nakasubscribe ka. Pero other than that, thank you so much for watching and takit sa next video.